Kamusta mga idol, and welcome again sa ating channel. Yan naman. Doon nga pala isang araw pumunta dito sa Rosario. Yes, dito sa bayan namin si Idol Reed for Speed. Yan. Bakit siya pumunta dito? Well, dinala niya yung kanyang motor na Suzuki Raider FI 150. Yan. Pinaset up niya kasi yung kanyang Suzuki Raider dito sa amin kina Baby Love kasi sikat naman si Baby Love at saka ewan ko, hindi ko alam kung anong ba't doon siya nagpa-set up. Sabagay, kilala nga naman talaga si Baby Love dito sa amin. So, napunta ako doon and then tinignan ko kung nakiusyoso ako. Then naisip ko, si Idol Reed nga pala ay merong Kawasaki CH2 at saka meron din siyang Kawasaki C1000. Napaisip ako, bakit kaya hindi kumuha siya ng Kawasaki na Underborn, di ba? Para maganda, di ba? Para Kawasaki din. So, ang ginawa ko is tinignan ko yung website ni Kawasaki at medyo nakakatawa. Wala na pala silang nakapost na Underborn online. Even yung scooter model, wala na rin. Kaya ang ginawa ko, nag-backtrack ngayon. Tinignan ko kung ano-ano yung mga lumang model na nailabas ni Kawasaki. So, dahil dyan, yan ang ating pag-uusapan. Kung ano-ano ang mga lumang model na Underborn na nailabas ni Kawasaki. So, yan na. At ating umpisahan yan sa model na ito. So, umpisahan natin yan dito. Kawasaki Leostar 120. Ito ay 120cc syempre. May 2-stroke engine, air-cool, at nakakarburador. Pero, huwag mong ismulin kasi 6-speed transmission to. Naka-ano rin siya, naka-telescopic fork na single disc na, naka-monoshock sa likod, at naka-disc din ang likod. Hindi basta-basta tong motor na to, kaya ginawa nilang disc ang una at ang likod. Kahit na naka-analog panel lang siya, naka-halogen headlight at saka bulb type ang signal light at tail light. Huwag mong binabasta-basta ang motor na ito. Kasi etong motor na to, pag sinabi mong Leostar ang motor mo, pangingilagang ka na. History in the making ng Kawasaki to eh. Ano to eh, ito yung tinatawag nila noon na big bike killer. Kasi ang lakas ng makina na ito, sobra katulin. Asing may pangalan tong motor na to eh. Kaya nga ginawa nilang disc brake tong motor na to eh. Kasi kakaiba talaga, kakaiba. Yung itsura na mukhang Suzuki, mukhang Suzuki Raider Junior lang. Pero pag humataw to, para kang para kang naka CBR 1000. Parang hindi iba yung motor mo eh. Ito talagang siya talaga yung pinakamatulin na motor noong kapanahonan niya. Siya talaga yung pinakamabangis talaga sa lahat na yung level na so pagdating sa lahat ng 120cc, siya yung pinakamabangis sa lahat ng 120cc noong kapanahonan niya. Ganon kagaling tong Kawasaki Leostar 120. Pangingilagan ka talaga nito eh. So, next naman sa ating lineup ay itong Kawasaki Aura Classic. Yan. Dalawa to eh, Aura Classic at saka Aura Nexus. So, ang pinagkaiba lang nila is si Aura Classic ay 110, si Aura Nexus naman ay 125cc. Parehas lang silang 4-stroke, naka-single overhead, air-cool, carburetor, at naka 4-speed transmission sila. Kasi 4-stroke natin, medyo natin. Kasi parang na siya parang economic type na. Naka-telescopic fork, drum brake, una at likod, at saka naka-dual shock sa likod. Yun, ganun lang siya. Parang typical lang talaga siya na motor na naka-analog panel, halogen headlight, bulb and taillight at signal light. Yun lang, ganun lang. Parang typical lang talaga na Underborn. Ito yung tinatawag na fully cowled ba? Fully cowled ba ang tawag dyan? Yung buo ang kanyang mga flarings. Yan. Pinagkaiba lang pati neto sa appearance ni Kawasaki Aura Classic at saka si Aura Nexus is magkaiba sila ng ilaw. Tapos medyo sharp edges yung itsura ni Classic kumpara kay Nexus. Kasi si Nexus medyo may makorba na, iba na yung tindig ni Aura Nexus kumpara kay Aura Classic.
Next naman ay itong tinatawag nila na Kawasaki CX-130. Pag sinabi mong CX parang kakaiba parang matulin pang ultimate ni Kawasaki ang mga CX So, Kawasaki CX ay 130cc 4-stroke single overhead tapos naka air-cooled carburetor type at 4-speed yan. Ganun lang siya. Basic na basic din lang. Meron din lang siyang telescopic fork na naka-single disc sa una. Tapos naka-dual shock sa likod at drum brake sa likod. Yan. Ganun lang siya. Typical na typical din lang. Naka-analog panel, naka-halogen headlight, tapos taillight at signal light niya ay naka-bulb type. Pero, may unique sa motor na yun. Well, alam nyo kung ano, yung fuel tank niya nandoon sa may harapan. Yan yung naging unique para sa motor na ito. Kaya malaki yung pinaka mukha niyang yun Kaya malaki. Kasi nandoon yung fuel tank niya. Nabubuksan yung pinakaharapan na yun. Then, yun. Nandoon yung fuel tank niya. So, maluwag yung compartment mo. Diba? Napaka-unique ng motor natin. Kakaiba. Yung bigat niya is nandun sa may unahan. Siguro para in purposes na maging aerodynamic. Kasi medyo sharpy. Medyo aerodynamic yung dati nga ng cab model na to Kaya siguro doon nila nilagay yung gas tank may Kawasaki CX-140. Kasi siguro Kaya siguro siya may branding na CX kasi medyo aerodynamic na medyo sporty siya ng konti kasi yung itsura niya yung fully cowed na itsura niya is medyo para siyang racing ng konti kaysa doon kaysa Aura Nexus at saka kay Aura Classic. Mas racing siya kung titingnan ng konti. So next naman ito medyo modern na to madami nang nakaabot na ito yung Kawasaki Fury 125 yan. May dalawang version to ha. Isang 125 standard at saka isang 125RR. So, parehas lang naman silang may 125cc na naka 4-stroke, single overhead cam na may air-cooled carburetor at 4-speed din. Parehas po yan. Nakaganon lang yung setup nila ng makina. Tapos, parehas din lang sila naka telescopic fork, naka single disc sa una, monoshock sa likod, at ito, yung naging difference ng dalawa. Sa Kawasaki Fury 125 standard ay naka disc brake ang una pero drum brake ang likod at naka spoke wheel. Si Kawasaki 125 Fury RR ay naka disc una at likod at naka mugs. So madali nyo ma-identify kung alin sa dalawa ang RR at saka ang standard. Parehas din lang naman sila naka analog panel, halogen headlight, bulb taillight at signal light. So yun lang talaga yung naging difference nila. Saka isa sa mga naging unique feature nito is yung gas tank niya ay nandoon sa may pagitanan ng manibela at ng upuan mo. Yung may parang bakanting space na gano'n sa may harapan nyo. Nandun yung kanyang gas tank. Yun ay yung naging unique para sa Fury 125 natin. Kung si CX-130 ay nandun sa may headlight, ito ay nandito sa may gitnaan nito. Kasi ito si Fury kasi is naked bike at samantalang si CX naman is fully cowed bike na. Sabaga fully flaring si Kanga. So yun yung mga nakalkal ko na Kawasaki underbone model nila. Yan. Hindi ko nga alam kung kasama pa dito yung yung Neo Max at saka yung Zone 125. Kasi mayroon pa silang ganun na motor Kaya lang hindi ako sigurado kung nagkaroon sila ng production dito sa atin. Saka ang hirap kasi maghanap ngayon ng mga data tungkol sa kanila. Kasi sila kasi yung mga lumang motor na parang hindi pa asa uso noon yung mga social media. Kapanahon na yan. Kaya ang hirap maghanap ng mga details about sa mga motor na yan. Lalo na kay Leo Star na ultimate motorcycle nila na ultimate 2-stroke motorcycle ni Kawasaki. Tapos si Aura Nexus at saka si Aura Classic na talaga namang parang pang-family, panggalaan o parang basic o parang economical underbore na fully cowed na nilabas nila. O kaya ay si CX 150 o kaya ay si CX 130 na parang sporty ang dating na merong fuel tank sa unahan. Diba? Na meron sharpy edge. O kaya ay eto ng pinakabago nila na si Kawasaki Fury na
naked underborn na naanggas tank naman ay nandito sa pagitanan ng nasa paipitan ng hita. Paipitan ba ng hita yan? O basta nandoon sa may yun, sa pagitanan na yun at wala sa upuan. At ang compartment pala na ito is napakalaki. Kaya medyo kakaiba talaga. So, yan lang naman yung aking mga nakalo. So, ang tanong is, bakit nga ba Suzuki Raider yung kinuha ni Idol with 4 speed? Kasi naalala ko noon, sinabi nga pala niya na sa isa niyang vlog na gandang-ganda raw siya kay Raider 150. Kaya siguro Raider 150 yung kinuha niya instead na maghanap siya ng Kawasaki na underborn. Saka kung tutusin niya, wala na talaga na phase out yung Kawasaki underborn So baga is nag-focus ang Kawasaki sa ibang type ng model ng motor nila. So siguro isa yun sa mga naging factor. At saka isa nga din sa naging talagang factor kung bakit Suzuki Raider ang kinuha ni Raid 4 Speed is yun nga yung gustong-gusto niya o kaya nagandahan talaga siya noon pa kay Suzuki Raider. Kaya Suzuki Raider talaga yung kinuha niya. Sabi nga nila hindi ka magiging masaya kung sa bagay na hindi mo gusto, ika nga. So, yun lang naman ang ating napag-usapan ngayong kapanahonan ito. And, so, yun lang naman ang ating napagkwentuhan para sa portion na ito. Kung bakit Suzuki Raider ang kinuha ni Idol sa halip na Kawasaki underborn motorcycle. Yan. So, ang tunay na sagot kung bakit yun ay dahil gustong-gusto niya, nagagandahan siya at napopormahan siya sa Suzuki Raider. Yan. Kahit nung una pang issue. So, yan na. Hanggang dito na lang ang ating usapang ito at medyo mahaba na. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay may natutunan kayo sa ating portion na ito. Ng ating daldalang portion. Mantabay pa kayo at madami pa tayong mga pagkukwentuhan na madami tungkol sa mga kamotoran o kung ano-ano pa man na darating sa ating buhay. So, lagi nyo tatandaan na mag-ingat palagi at mag-face mask kung muto ka na naman at taal. Mag-ingat po palagi. So, panatilihin malusugan ang inyong mga kalusugan para makapanood pa ng mga YouTube na i-upload ko. Uy, salamat nga pala sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood, sa mga nag-like, sa mga nagko-comment. Salamat po ng maraming dahil po sa inyo ay pipilitin kong gumawa ng mga content na talagang kapupulutan ng aral at talagang namang kagigiliwan ninyo. So, hanggang sa muli, ako po si A at kayo po nanonood ng aking channel. Maraming salamat. Bye-bye!